Hey, yo. Sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boss. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat. At actually, hindi nga maganda ang hapon natin dahil nakita po natin agad itong post ni MG, ni Makagago. At bad news nga po ito dahil meron daw pong nangyaring hindi maganda dito po kay Konsehal Igme. At nung nakita ko to, napalive kaagad ako kasi actually kakakain lang ng tanghalian. Nako, sabi ko, ano ba naman to nangyayari na to? Bakit ganoon ang nangyari kaya Konsehal Igme? Okay, punta tayo dito sa post ni Makagago. Ito po yung post ni Makagago at yun nga, may iyak na nandito. Kasi kahit ako nabigla nung nalaman ko po ito 13 minutes ago nung nakita to ni Joy, tapos sinabi niya sa akin, may post si Makagago. Hindi ko pa nagets yung una. Nung tignan ko yung yung post ni Makagago, eto nga. Eto nga yung bumungad sa atin na niya, na post niya. Medyo nakakaalarma to kasi po yan kumbaga si Konsehal Igme kasi merong mga nakakalaban nito mga nakaraang araw, di ba? Meron pong mga nakabangga nitong mga nakaraang buwan. Syempre isa na diyan yung ating bidang-bida na si Kulaong. Ayun. Miss Bulabog, hello po. Imelda Angeles, hello po sa inyo. At ayon nga po dito sa post na ito, ay nakalagay po, Kagawad Jaime Solis na kilalang kritiko ni FLM at ni Mayor Ed Custodio binaril sa sarili niyang bar. Critical daw po ang lagay. Ayan. At nasa critical na condition ngayon sa ospital si Kagawad Jaime Soner Solis, 55 years old at kilalang hayagang kritiko ni na FLM o Francis Leo Marcos at Mayor Ed Custodio. Matapos siyang walang awang pagbabarili nitong madaling araw ng Martes, Marso at 31. Yun po ang sabi dito sa post. Kuya Ramil Cruz, ayan, hello po sa inyo. Okay, batay sa opisyal na ulat ng kapulisan, nangyari ang pamamaril bandang alas 4:45 ng umaga sa loob mismo ng Brothers Disco Bar na matatagpuan sa barangay Banabasilang. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang suspect na inilarawan bilang isang lalaking nakasuot ng puting t-shirt at shorts ay pumasok at nagpanggap na customer sa nasabing establishmento. Habang nagbabayad sa counter, bigla na lamang bumunot ng hindi pa natutukoy na kalibre ng baril ang suspect at saka malapit ang pinatukan ang biktima ng walang malinaw na dahilan. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang salarin patungo sa hindi malaman direksyon. Agad na naisugod sa ang duguang opisyal na residente ng GMA Cavite sa pinakamalapit na pagamutan upang lapatan ng agaran lunas. Sa ngayon, puspusan na sinasagawang investigasyon ng mga otoridad, mahigpit nilang binabantayan ang crime scene habang kumakalap ng mga pahayag mula sa mga posibleng saksi.
Sinusuri na rin ng mga CCTV footage sa paligid upang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na suspect. Pati na rin ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Kung ito ba ay may kinalaman sa politika o iba pang personal na dahilan. Ayun. Yun po ang breaking news ng One Cavite. Oo, Kuya Ramil Cruz, yes nga. Oo nga po, kawawa naman talaga. Siyempre, dahil tayo ay nakasubaybay dito sa ating sinusundan na si Kulaong, ang kanyang mga pinagsasasabi, meron po akong naalala, na-reactionan ko to nung nakaraan. Nadinig ko to, may sinabi si Kulaong dito Okay, puntahan muna natin yung yung sinabi ni Kulaong. Ito. Tignan natin kung Wow. Magandang hapon, magandang hapon. Bedman. Hello. Sabi ni Yokila first. Sabi ni Ken Pachi. Hello boss. Di ba? Seno. Sabi niya, mahaba na book mo Oo nga Bilis tumubo Hindi yung piluka. Totoong book yan. Nagpagupit na nga ako kahapon Igme Solis. ayun, Maghintay ka lang. Ikaw naman. Huli. Inaapura. Huli Huwag mo apurahin. Zaza, thank you Salamat. Neat looking. Okay. Ganun ba? Balik natin. Huwag mo inaapura. Huwag mo, haba na book mo Oo nga Bilis tumubo Hindi yung piluka. Totoong book yan. Nagpagupit na nga ako kahapon Igme Solis. Maghintay ka lang. Ikaw naman. Nako. Huwag mo inaapura. Nako. Huwag mo apurahin. Zaza, thank you Salamat. Neat looking. Ganun ba? Oo, syempre. Ayan, nako, Kulaong, meron ka sinabing ganyan. Nabuhay na naman si Kulaong. Good PM there, Boss Mac. Oy, Cybernoy P, ayan, shoutout sa'yo Okay, ayun yung reactionan mo, Mac. Nasabi ko pa parang gusto na siyang i-crush. Yun nga po. Sana makaligtas sa kapahamakan si Mr. Igme Solis, Ate Macha Mochi. Ate Ira, ito nga po yun. Naalala ko nga Boss Mac, grabe itong community ni FLM. Naglibot-libot ako. Dami na palang nag-aaway-away. Pero lahat ang pinagsimulan si Norman. Okay. Ganun talaga yan. Pero kasi actually nung panahon na nandun pa ako kay Kulaong, nag-aaway-away ang mga supporter pero pumapabor kay Kulaong kasi bumabaha ng pera noon. Mga pataasan sila ng bigay noon kay Kulaong. Naku po, pinangalanan niya pa talaga si Igme. Kaya person of interest talaga dito si Kulaong. Naisip ko nga sabi ko teka, bago ako mag-live, tinignan ko kagad kay Pugenius kung nandito pa yung na ito. Kaya yung sinabi niya na ito, nako, maaalala ko talaga. Igme Solis. Maghintay ka lang. Ikaw naman. Huwag mo inaapura. Huwag mo apurahin. Zaza, thank you
delikado si Kulaong dito. Kapag itong si Kulaong ay naimbestigahan at nalaman na merong tong kinalaman si Kulaong dito sa issue na ito, kay Igme Solis, naku po, delikado si Kulaong. Another kaso na naman to. Another kaso na naman to. Pag merong na-discover dito na merong partisipasyon dito si Kulaong sa issue na ito. Kaya pala, alam nyo kanina, nakita ko rin dun sa mga posts ng ating mga kaibigang vlogger. Iba yung kasiyahan ni Kulaong eh. Oo, tama yan, tama, oo. Totoo yan. Hmm? Mahilig yan magbanta kahit si Jam Mangusin binantaan na ipapapatay. Oo nga, totoo yan. Person of interest nga po. Kuya Ramil Cruz, matindi ang galit ni Kulaong kay Igme. Tama. Teka, hanapin natin. Igme Solis at Francis. Tignan natin kung may lalabas pa na video dito. Nasa kaya yung sinabi ni Kulaong yun? Okay. Sana maimbestigahan to kagad kasi napaka-sensitibo nitong kason to dahil etong si Kaigminga, Igme Solis, meron pong mga nakakalaban nitong mga nakaraang panahon. Tapos eto kasing si Kulaong ay pinost ni Kaigme Solis. Eto yun, pinost siya eh. Pinost siya patungkol dito sa kanyang pagiging pekeng akro. Ayan, eto. Pakita ko sa inyo. Eto yun, mapagpanggap, ano ba ang dapat? Fake Mason, fake PNP, fake Nautical, fake Doctor, fake Billionaire, fake Residence, fake School, fake Marcos, fake Acro, legit Scammer, legit Swindler. Alpha Kappa Rock, Carsigma, Consil, 5th District of Cavite. Ayan, March 7, 2026 lang. Ito, be aware of unauthorized individuals and notice of expulsion. To all members, chapters, and the general public, warm fraternal greetings. Ayan, we are writing to formally alert everyone regarding the unauthorized and fraudulent representation by an individual named Norman Mangusin, who is also known as by the alias Francis Leo Marcos. Please be advised that Mr. Mangusin is not a recognized member of Alpha Kappa Rho.
Tapos eto pa si Kulaong, ipinost din po yung kanyang litrato na nakasuot po ng alpaca paro. Magagalit talaga si Kulaong niyan. Kasi alam nyo may motibo dito kasi ilang beses na nagbabanta si Kulaong eh. Yes, Ate Ira, naka-save na yan. Oh. May old video pa yan, Boss Mac, yung papainan daw nga. Oo nga, meron nga. Kuya Golden Takure, nasa audio leak. Okay, Ate Ira, whether may kinalaman siya or wala, yung pagkakabanggit niya kay Igbe, malisyoso at may pagbabantana. Tama po. Ate Cynthia, nako, yan ang mga malabo niya magawa. Kuya Ramil Cruz, maaari patawag yan si Kulaong. Tama. Agnes Gojar Channel, ayan, hello po. Ate Ira, sobrang kayabangan ni Kulaong, siya na naglaglag sa sarili niya. Miss Red Dama, Mac, totoo ba yan? Hello everyone. Yun nga po, totoo po. Ang nagbanta lang sa kanya lagi, si Norman Kulaong. Yun nga po ang katotohanan yan. Kaya etong salita na ito ni Kulaong, ito ang magpapahamak sa kanya. Ito makapagdidiin sa kanya. Hindi yan piluka. Totoong buhok yan. Nagpagupit na nga ako kahapon eh. Igmi Solis. Maghintay ka lang. Ikaw naman. Huwag mo inaapura. Huwag mo apurahin. Zaza, thank you ha. Salamat. Neat looking. Ganun ba? Oo, syempre. Tignan natin kung meron pa iba sinabi dito si Kulaong. Kahit anong dami ng problema mo, dapat laging nakasuklay ang buhok mo. At least pwede na siya suklayin ngayon. No? Magagamit ko na yung suklay ko. Tama, 'di ba? Sabi ni Alex Pabella, meron na siyang kinuha. Meron na siyang pinapunta. Meron na siyang in-order. Ano pangalan nun? Ito, tama. Si Boyong. Ito yung yung sinabi ni tama, nagpe-flex pa nga tong si eto. Ang matapos sa inyo. Buhat nga. Kita ninyo, may nag-apply sa akin dito. Ito na ang matapos sa inyo. Buhat ngayon, kaya mag-ingat-ingat kayo sa akin sa pagbubuli niyo sa akin. Ito ay in-import ko galing sa ibang bansa. Dahil matindi ang gira sa Iraq at sa Iran, Israel, gitna silangan, umorder na ako ng tao doon na kinakatakutan. Kaya? Kaya sir. Kaya, sigurado. Kaya po, pag sir. inutusan ko, kakasa. Kakasa sir. Yan ang gusto ko sa iyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko pa ito galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. Di ba? Yan po yung post nitong si Alex Pabella, yung mga nambubuli sa amin. Yan ang sabi mismo ni Alex Pabella. Naku, delikado talaga pala tong si Kulaong saka si Alex Pabella. Mukhang magkakanda leche-leche talaga si dito, si Kulaong. Dami talaga dito. Yan kasi ang yan ang hindi dapat ginagawa, yung mga ganyang pagyayabang.
Eto, tignan natin tong video na ito na post naman ni Konsyal Igme. Morning ho, maganda umaga. Anyway, Francis Leo Marcos here. So, merong lang akong concern regarding dito sa picture na to. Ayan. Si Mayor Ed Custodio. Unang-una, wala naman kaming pinag-awayan yan. At, kakilala ko yan at kakaibigan. Matagal na panahon na dahil ako'y tumira sa GMA Cavite. At the same time, yung kumakalat na balita na kami nag-aaway sa pera, ako na magsasabi, kung sandamakmak ang pera ko, sandamakmak din ang pera niyan. Ayun. Now, merong lumabas dito na parang warrant of arrest ni Mayor Custodio. Ayan. Warrant daw. Kuno. At pagkakaalam ko, ito ay tapos na. At ginamit lang tong warrant na to nung eleksyon. Para ma-disqualify siya. But at the end of the day, hindi naman nagtagumpay yung mga gumawa nito sapagkat siya ang nanalong mayor ngayon ng General Mariano Alvarez Cavite. So, again, yung sinasabi na kami magkaaway, ay hindi ho kami magkaaway. O wala ho kami pinag-aawayan yan. At yung sinasabi din na kami nag-aaway sa pera, ay hindi ho. Ako masasabi ko sa kanya, kay Mayor Ed, partner, sandamakmak ang pera niyan. Ngayon, siya ang tanungin mo kung gaano rin karami yung pera ko. Hindi naman pwede sabihin kong ako'y magyayabang at siya'y magyayabang. Pero parehas kaming maraming pera niyan. At yun lang, gusto ko lang linawin yung mga bagay-bagay na yan na kami ay hindi magkaaway. Hindi ho kami nag-away niyan. At when it comes, lalo na doon sa pera. Dahil parehas ho kami may pera. At yan si Mayor, takot sa utang yan. Takot siya sa utang. Yun lang. Linawin ko lang hindi ho kami nag-away ni Mayor. Hindi ho kami nag-away niyan. Lalo na sa pananalapi. Ngayon, ang post dito ni Konsyal Igme, tignan, FLM Norman Mangusin. May mensahe sa mayor ng GMA Cavite, Ed Custodio. Si Norman Mangusin o kilalang si FLM ay nanirahan sa Barangay Teniente Tiago, Metro San Jose, GMA Cavite taon 2009. Bigla na lang naglaho at lumipat sa ibang lugar dahil sa dami ng niloko. Matatandaan, itinanggi ng GMA Cavite Chief of Staff na si Wilfredo Diso na si FLM ay hindi raw kilala ni Mayor o may kaugnayan kay FLM. Panoorin po natin ang mensahe ni FLM Norman Mangusin. Yan po ang post ni Konsyal Igme. Medyo parang parang alam niyo nag-aalala ako kay Konsyal Igme kasi critical daw po ang kalagayan. Tapos makakapanood ka pa ng mga pagbabanta ni Kulaong. Idagdag pa dyan yung niyayabang ni Alex na taong poprotekta sa kanila sa mga basher. Tama po. Tapos eto nga si Konsyal Igme, syempre, basher to ni Kulaong tapos eto, naku, si Makagago Jr. to hindi po legit yung hindi po natin alam kung legit ba yan, kung tunay ba yan, o pang-airsoft. Kasi ang mga pang-airsoft, kahit ang mga pang-airsoft, kamukhang-kamukha na ng mga ganyan pineplex nila yan, di ba? Pineplex nila yan Yung mga nakaraang araw, mga nakaraang panahon, pineplex po nila yan. Kaya, naku po.
Eto, puntahan natin etong video ni Consel Igme Play natin. Sabi ko nga, yung po genius grupo yan. Ang natibag na tibag Volleyball po na. Di ba? Grupo yan. Si Makagago, si Makabaho, si Igme, isama mo na. Yung grupo ni Igme, isama mo na. Pati mga dating basher ko, isama mo na si Romy Diaz. Romy Diaz naman darambong, may paawa effect pa punta. May paawa effect pa. Sabi ko nga, yung po genius grupo yan. Ang natibag na tibag Volleyball po na. Di ba? Grupo yan. Si Makagago, si Makabaho, si Igme, isama mo na. Yung grupo ni Igme, isama mo na. Pati mga dating basher ko, isama mo na si Romy Diaz. Romy Diaz naman darambong, may paawa effect pa punta. May paawa effect pa. Di ba? Ayan laging nababanggit ni Kulaong si Consel Igme. Okay, eto. Eto, may kupal dito. Hinahanap ka daw ni Jimmy Solis. Yun daw mga ninakaw mo daw, balik niya na. Tarantado. Hindi to nagnanakaw kahit minsan. Umaka na ito, pero yun ang pagnanakaw. Hindi niya kayang gawin. Bumebembang to. Gusto mo bembangin ka nito? Oo. Kapag nabembang ka nito, yari ka. Nako, rem na. Jimmy Solis Bulol. Sampalin ko pa kayong dalawa. Ano ba mananakaw dyan? Ano naman mananakaw kay Jimmy Solis? Patay gutom ng hampas lupa nga yan eh. Di ba? Sabihin mo sa kanya. Sabi, Wars, pa-shoutout idol from Cotabato City. Ayan, yan ang mga isa sa mga video na nagsasalita si Kulaong kay Konsehal Jimmy Solis. Okay, Gerald Cherera. Posibleng isama si Norman dyan as BOI. Pwede nga. Bakit kaya ang saya sa live ni Casper at Kulaong? Yun ang tanong ko nga kanina eh.